po nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea, matapos tahakin ang lupain ng Decapolis. Dinala sa kanya ang isang lalaking bingi at utal at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos, lumura at tinipo ang dila nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, Ephata, ibig sabihin, mabuksan. At nakarinig na ito, nawala ang pagkautal at nakapagsalita na ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kanino man. Ngunit kung kailan sila pinagbabawalan, ay lalo naman nilang ipinamamalita ito. Sila'y lubhang ng gilalas at ang wika, anong buti ng lahat ng kanyang ginawa. Nakaririnig na ang bingi at nakapagsasalita ang pipi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes ng ika-5 linggo sa karaniwang panahon. At ngayong araw na ito sa ating pagdiriwang, mahalaga po na mas maintindihan natin yung mas malalim na kahulugan ng pagsunod. Hindi lang tayo dapat sumusunod, no? Kasi pag sinasabing sumusunod, no? Sumasama ka. Diba, no? Pagsunod. Pero yung isa pang kahulugan ng pagsunod ay yung pagsasabuhay. Naintindihan po ba? Pagsunod at pagsunod. Yung pagsunod, yung pagsama mo lang na wala lang, sumasama ka lang. Pero higit kasi doon yung nais na ipagawa sa atin o nawa, magawa natin. Mas doon tayo sa pagsunod sa kung ano ang ipinagagawa sa atin. Yung pagsunod natin, yung pagsama natin, yun yung gusto nating gawin. Pero yung gusto ng Diyos, yung sumunod tayo sa Kanya. Kaya nga sa unang pagbasa sa Aklat ng Mga Hari, dahil sa pagsuway, no? Patuloy na pagsuway, simula sa panahon ni Haring Solomon, ngayon si Haring Jeroboam naman. At patuloy din ang kanyang katigasan ng ulo, hindi pagsunod sa yung covenant, no? Yung pakikipagtipan ng kanyang bayan sa Diyos. Kaya itong buong Jerusalem, no? Na pinag-isa nung panahon ni David ay nagkahiwa-hiwalay. Kaya nga po ito yung isa sa mga lugar na binabanggit din, no? Yung Decapolis, ibig sabihin yung 10 syudad, no? Na napahiwalay na, nasakop ng iba't ibang mga bansa, kaya naging mahirap na para buuin muli itong bayang ito na pinag-isa ni David. Sa Ebanghelyo naman, mayroong isang bulag o isang bingi at pipi na dinala kay Jesus. Ipinamanhik kay Jesus na pagalingin. Pinagaling naman ni Jesus sa pamamagitan ng paghipo sa kanyang dila, paglura, at nawala yung pagkautal, nawala yung pagkabingi. Ang tanging hiling lang ni Jesus na sinabi,
huwag ninyong ibalita kanino man. Pero anong nangyari? Siguro, dahil sa sobrang kagalakan, sobrang saya na nakita nila, hindi nila pinakinggan, hindi nila sinunod yung sinabi ni Jesus, kundi yung kabaliktaran. Mas lalo nilang ipinamalita ito. Naintindihan po ba? Minsan yung intention natin, sa sobrang kagalakan natin, gusto natin ibalita, minsan gusto natin i-post agad. Kapag may magandang nangyayari sa buhay natin, gusto natin i-post agad, i-broadcast agad. Hindi tayo nakakapag-isip kung meron bang masasaktan, meron bang maaapektuhan, kasi hindi pwedeng yung sarili lang natin, yung nakatuon lang tayo sa sarili natin. Kasi pwede ka naman maging masaya, pwede mong express ang iyong kaligayahan nang hindi tayo sumusuway at nang hindi rin tayo nakakasakit ng damdamin ng iba. Hindi lang yung basta masaya ako, gagawin ko to. Kundi isipin mo rin, yung ibang tao sa paligid. Kasi kung dito po, sinunod naman ni Jesus. Pinakinggan nila yung kahilingan na sinabi, tulungan yung taong may sakit. Pero nung si Jesus na ang nagbibilin, hindi nila pinakinggan. Dahil lamang sa hindi nila mapigilang bugso ng damdamin sa kanilang mga nakita. Ano ba yung mga nakikita natin? Minsan, parang ngayon, ang mga nangyayari, gusto natin tayo yung number one, yung unang nakakapag-post, unang nakakapag-inform. Kaya kapag may sunog, imbis na tumawag ng bombero, mag-video live muna. Pag may nag-aaway, may nagsuntukan, ikaw muna, mag-video live. Kasi gusto mo wow, ako yung una, ako Pag mayroong mga kwento tungkol sa isang tao, ikaw muna. Pero ano nangyayari? Di ba may mga consequences? Kaya kailangan tayong matutong sumunod. Hindi lang basta sumasama, kundi sumusunod sa kung ano ang nire-request o hinihiling sa atin. Intindihan ba? Sana po, kasi matuto tayong kontrolin yung ating emosyon, hindi porket masaya, hindi na tayo makapag-isip. Lalo na kapag malungkot tayo o galit tayo, hindi tayo pwedeng basta-basta nagdidesisyon. Kailangan pa rin natin talagang isipin ano ang pwedeng maging epekto, sino ang pwedeng maapektuhan. Kasi kung dito po sa Ebanghelyo, sa mga sumusunod na mga kwento, mahihirapan na si Jesus sa pumasok sa bawat bayan sa dami ng mga taong sumasama o sumusunod sa Kanya. Uli, sana po hindi lang tayo sumusunod, kundi tayo po ay marunong sumunod sa Kanya pong ibinibilin sa atin. Amen?